Assalamualaikum semua. Good morning to all of us. Magandang umaga sa ating lahat, mga kaibigan. Peace be upon to all of us. Ngayon ay araw ng February 28 ngayon. Araw ng Linggo. Tapos na ako sa aking gawain sa gawaing umaga. Gawain sa umaga. Lalo sa selfie, ang una nating gawain sa umaga ay magsilbi sa Panginoon. Mag-alay, pananampalataya. At hilingin natin ang magandang kalusugan sa araw-araw nating buhay. Iligtas tayo sa anumang kapahamakan sa araw-araw nating buhay. Kailangan natin yung guys. Alam ko naman na alam ko naman na nagdadasal din kayo yun. Pero sinishare ko lang yun sa akin. Ayan. Unang-una kong trabaho sa umaga, magsamba sa Panginoon. Mag-alay sa Kanya kung ano nasa looban mo. Pananampalataya. Siya naman talaga ang nag-iisa nating Panginoon. Wala naman iba eh. Sino ang ating Panginoon, ang dakilang manlilikha. Siya ang nagbigay sa atin ng kaginawaan sa buhay. Pero minsan, kaya hindi tayo maginhawa dahil hindi ko lang alam guys kung bakit meron din naghihirap. Pero guys, nung araw din, naghirap din ako. Pero sabi ko sa sarili ko, ayoko nang maghirap. Teka, ayusin ko nga muna to. Sabi ko sa sarili ko, ayoko nang maghirap. Hirap na nga ako nung bata ako. Dahil nanay ko, hindi naman kasi nakapag-aral eh. Tatay ko, hindi rin nakatapos ng pag-aaral. Pero nakapag-college din yata ang tatay. High school graduate yata tatay ko. Pero ako rin, hindi na ako nakatapos sa pag-aaral. Kailangan nga naisip ko nga na ayok nang masyadong naghihirap. Mahirap pa rin ako. Pero yung masyadong naghihirap ba na wala kang magawa, naisumpa ko sa sarili ko yun noon. Kaya naisip ko bakit marami pa rin na naghihirap. Dahil ba sa hindi tayo gumagawa ng paraan kung ano ang dapat natin gawin para umasenso, o dahil ba sa umaasa na lang tayo sa mga tulong. Para sa akin, hanapin din natin ang ating kapalaran. Hanapin din natin na paano tayo umasenso. Huwag tayo umasa sa ating kapwa. Sabagay, ewan ko, siguro nga, dahil kung bigyan ka ng talino ng Panginoon, swerte ka nun. Pero para sa akin, hinanap ko talaga. Sikap. Ako nga, di ako marunong manay eh. Yung pananay siguro ang nagbigay sa akin ng idea para ako magkaroon, matulungan ko ang sarili ko. Hindi ako marunong manahi, pero sinikap ko na matuto manahi. Una kong pinag-aralan manahi, damit ng bata, barabaruan. Hanggang sa pumasok sa isipan ko, bagay, humingi din ako ng tulong sa Panginoon na bigyan niya ako ng talino, paano ako matuto manahi, para matulungan ko naman ang sarili ko at yung darating pa na sa buhay ko, para sa mga anak ko, magiging pamilya ko, darating ko pa mga anak, kasi panahon na yung kulang pa yung anak ko, hindi pa lahat kompleto yun eh. Ngayon tanda, tapos na yung akong tungkulin sa malaki na sila eh. Tapos na yung tungkulin ko bilang isang babae na dapat magbigay ng anak para dumami ang tao.
Kaya lang ngayon, ng mga oligarchy yung control ng tao ngayon. Ayun lang dumami ang tao. Kaya nagbigay ng COVID. Mga walang hiya yung mga dun eh. May parusa sa Panginoon yan. Teka ba? Ay. Huh? Sakit ng tuhod ko, guys. Araw ng linggo ngayon eh. Dapat tayo mag-share ng ating ang ating managawa na mabuti. Susunod ba tayo sa batas ng Panginoon? Kung nakagawa tayo ng kasalanan, hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Ang Panginoon naman ay mapapatawad. Ayan guys, dami mga bagay dyan sa likod ko. Mga bigay yan ng kaibigan ko na uwi na sa lugar ng kanyang asawa. So yung mga gamit niya, hindi naman niya kayang iwi lahat yan. Pinamigay niya. So ito, ipabinigay niya sa akin yung mga damit. Gagawin ko naman dyan, ibabox ko yan, LBC. At kung sino yung mapadalhan yan to may concern. Hindi, sa mga anak ko. Para ibenta nila doon, okay. Hindi magiging pera. At least makatulong sa kanila yun. Marami din yan. Dami. Ilang ano yan? Ilang IKEA bag na malaki. 1, 2, 3. May 3 doon. 2 dito. 5. Isa pa. 6. May 2 pa doon na kukunin. Pinapakuha ulit niya. 7. 7 na IKEA bag na malaki. Umapaw pa yan. Siguro aabot siguro ng mga kulang-kulang 2,000 piraso yung mga damit. Pambabae naman. Tsaka hindi pambata, pang nanay, pambabae nga. Kasi spaghetti eh. Kita yung hindi pwedeng suotin ng bata. Pang nanay talaga. Yung nanay, pang dalaga, pang babae, pang dalaga, nanay, lady, ganun, na damit, klase ng damit nito. Sa mga gustong mag-sexy ang damit. Ay, nga pala. Kita niyo yan, guys. Naputol kasi ito. Tanga-tanga ko talaga. Inantok ako. Kasi nag-ano ako ng tab ko. Nag-edit ako ng mga picture, naka-crop. Tapos, natakatulugan ko. Pagising ko, nakita ko wala na. Putol na yan. Pero importante, maganda kasi yung niya, yung salamin niya, yung sa mata ba, pagtingin maliwanag. Yan. Kaya hindi ko siya maitapon. Pero ewan ko sino pwedeng gumawa ito, idugtong ng epoxy kaya, adhesive. Pwede kaya yun. Bahala ka dyan. Basta ganyan lang paggamit ko. Kabila meron pa naman. Buti nga may konting ilong kaya umakyat pa siya dyan. Pwede pa siya maglagay. Ngayon. Ganyan. Ang linaw-linaw. Ang liwanag. Ang ganda. Ayan guys. Kaya i-share ko lang yung mga nangyaring nakaraan buhay. Hanggang ngayon, hindi pa mawala sa akin yung napalagiripan ko na nalagas yung buong ngipin ko. Takot ako. Pero kaya, lagi kong diadasal na ligtas kami sa lahat ng kapamakan. Dahil, di ba sabi nga nila, yung panaginip may mga kahulugan. Buong ngipin nalagas. Takot ako. Kung ano man yun. Kaya, pero sabi nila makukontra daw yun pagka lagi kang magdadasal. Panalangin mo na maging safe kayo ng buong pamilya mo. Yan naman. Ngangati na naman. Yan, ang daming puro pinamigay yan ng kaibigan ko dun. Tsaka ito naman, yan damit na yan. Galing yan sa bago kong kaibigan. Asawa ng Pakistan. Mga Pakistani sila. Kasi yung lalaki, dati siya rito, security guard namin dito sa building. Si Ali. Tapos siguro dahil nahirapan siya lang mag-isa, wala mag-asikaso sa kanya. Kinuha niya yung pamilya niya, dinala niya rito. Kaya dito ngayon, doon sila sa first floor. Pangalan ng asawa niya si Farah.
binibenta niya sa akin yung mga damit niya. Para bilagbilan, bili niya ng kung anong gusto niya bilhin. Kasi si Farah, wala siyang trabaho dito. Kasi dito sa Malaysia, ang kinukuha kasi ng mga part-time na amo, kung hindi Pilipina, Indonesia. Pero last choice ang Indonesia. Ang kinukuha talaga nila, ang Pilipina, maglinis ng bahay nila. Yun naman talaga tayo. Mabenta talaga tayo mga Pilipina. Kasi okay tayo magtrabaho. At isa pa na pagkatiwalaan tayo. Meron man ibang gumagawa ng hindi maganda, pero konti lang yan. Pero karamihan sa atin talaga na napagkakatiwalaan tayo ng amo. Ilan nga kami dito ng katabaho, nakita ko na dala-dala nila yung susi ng bahay ng amo nila eh. Kagaya ko, susi ng bahay ng amo ko, dadala ko. Kaya pag mapasok ako sa trabaho sa bahay nila, wala. Kasi may sarili nga ako susi eh. Easy lang ako pumasok ng bahay nila. 2008 ko pa kasi nililinis yung bahay nila hanggang ngayon. Pero ngayon, naglelo na ako, konti na lang ang oras na inano ko. Sabi ko sa kanila, pagod na ako eh. Gusto nga nila 2 times a week. Ayoko na. Sabi ko, once a week pwede na. Basta kita paano, merong Sara naglilinis ng bahay niyo. Kaya okay na siya doon. Ito nga, damit na to, benta niya sa akin. Noong naibenta, sabi ko, wala akong pera. Sabi niya, sa'yo na lang kasi sa mama ko yan. Gusto ko ikaw suotin mo yan para souvenir mo sa akin. Sabi sa akin ng Pakistani na pangalan niya Farah. Ang bait naman. Sabi ko sige. Pero humingi siya ng ng favor na harapan ko siya ng amo. Sabi ko, sis, I will not promise to you that I found part-time boss for you, because most of the local or the employer here, they want to hire a Filipina or else Indonesian. If no available Filipina maid, they get an Indonesian. But same as your national, like you, a Pakistani, I'm not sure if they hired you. Sabi niya, okay, no problem, I just wait. Nakakaawa talaga. Naramdam ko talaga bilang babae talaga pag ma-reject, yung rejection. Ang rejection talaga, pag na-reject ka ng kung ano, pag na-reject ka ng isang tao na inaasahan mo na tutulong sa'yo, o inaasahan mo makakatrabaho ka, o inaasahan mo maging ganito ka, tapos reject, tatarim sa puso. Minsan nga, yung iba nga, pag yung rejection sa buhay, nagpapakamatay yung iba. Pero hindi ako abot dun. At hindi na abot siguro si Farah ng ganun dahil mayroon na siyang anak eh. Tsaka mahal niya yung mga anak. Hindi siya abot ng ganun nang nag-grip. Alam mo, dumating daw siya ito, ang dami niya daw ginto dala. Marami daw siya, kompleto siya ng ginto, mga accessories, yan, bangles. Lahat daw yun nabenta na. Kasi bilil daw niya ng pagkain. In-enroll niya ng anak niya. Kasi ang sahod ng security guard dito sa amin, dito sa apartment, mura lang eh, 1,200 ang sahod ng security guard. Eh, nagre-rent pa sila ng bahay. Yung tubig nila, binibili pa sila ng tubig. Nagbabayad ng tubig, ilaw. Kaya sabi ko, kung ako lang mayaman, sinuportahan ko na sila. Baka inampun ko na sila kung ako lang mayaman. So, mahirap din ako eh. Isa rin akong patulungan eh. Pero hindi, kaya ko pa naman kumita kahit paano eh. May konti-konti naman akong source ng income. Pag nakikita ko yan, mga bagahe na yan, dami mga damit na yan, ipamimigay yan. Pinamigay niya sa akin. Ngayon, ako naman, ipapackage ko yan. Papadala ko sa Pilipinas. Alam mo, masabi ko ngayon tama yung kanta. My world is getting smaller every day. Pero sa akin, the world, my room. My room is getting smaller every day. Kasi every week may nagbibigay ng gamit. Ayan, patong-patong yung mga gamit. Ayun, mga damit. Ako guys. Ang kwarto ko, kaya minsan doon ako sa labas natutulog eh.
sa may tabi ng bintana, sa tabi ng makina ko. Itong bahay ko guys, sasabihin ko sa inyo. Ito yung inuupahan kong bahay. Puro pamigay. Galing sa mga amo. Sofa binigay. TV binigay. Bed binigay. Ando sa mga kabila ng mga kwarto-kwarto, doon ko nilagay yung mga bed. Ako, hindi ako sanay matulog sa kama. Sanay ako matulog sa sahig. Nakasanayan ko na talaga yun hanggang ngayon. Kasi pag ako nahiga sa malambot, parang ako nalulunod. Hindi ako sanay na ganun. Talagang low personal ako kasi mababa lang ako. Hindi ako sanay sa marangya. Kasi ito nakamulatan ko mula nung pagkabata ko eh. Pero kapag nagtatrabaho nga ako sa mga mayaman na bahay, lilinis ako ng bahay nila. Parang hindi ako masaya. Parang kung sabihin ko, wala kong akin ito. Diba? Parang hindi ko kanyo. Hindi talaga yun ang mundo ko. Ang mundo ko ganito. Maliit na lugar. Kasi ang nasa isip ko, pag ako namatay, maliit lang talaga yung ating hukay. Ang ating pupuntahan na sa huli natin ng hantungan ng ating buhay. Maliit lang. Kung paano kung masanay ako sa malaking bahay at pag nilibing ako, sabi ko, ang sakit. Hindi ako makakilos. Diba? Pero kung nasanay ka sa maliit na lugar at sa huling hantungan ng iyong buhay, patay ka na rin, hindi mo na alam, diba? Pero, sabi na merong life after death. So, alam mo yung pinaglagyan sa'yo. Maliit lang yun. Ilang sukat lang yun. Tama-tama lang sa'yo. Hindi pwedeng lumagpas. Hindi pwedeng lumiit. Hindi ka pwedeng maganon. Hindi ka pwedeng lagpas sa'yo. Bawal yun. Kung anong taas mo, yun na talagang papasukan mo ng hukay. May konti man pagitan sa ulo tsaka sa paa. Pero, hindi lalagpas ng masyadong ilang metro. Hindi. Kaya, sanay ako ng ganito. Ngayon buhay pa ako. Pag ako naman namatay, papasok din ako dun sa lupa na kasing sukat ko rin. Na ito ngayon nga na my room is getting smaller every day. Pero, guys, maganda yung ganito guys. Kung nasanay ka ng malit ang bahay mo, maganda yun. Kung nasanay ka, hindi ka naghahanap ng gusto mong malaki ang bahay. Pag namatay, hindi, akin lang yun ha. Huwag kayo magalit. Pag namatay, hahanapin mo yung malaki ang pwesto mo. Malaki ang pwesto ko. Dati, laki ng bahay ko. Tapos ngayon, papasukan ko, maliit ang pwesto ko. Nasanay ako ng ganito. Mula ng pagkabata ko. Hanggang ngayon, kahit man ako nandito sa abroad, hindi ko rin feel talaga na nasa isip ko yung ibang mga babae na naghihirap din sa mga lack of everything. Or babaeng hindi nakaranas mag-abroad. Meron naman abroad na successful. Meron naman din abroad na hindi success. Nag-abroad na hindi naging success. Pero, para sa akin, kasi pag naranasan mo kasi na mag-abroad, at least nakalabas ka ng isang bansa, at na-experience mo nakapunta ka ng ibang bansa, para bang, yung experience na may pagmamalaki mo sa sarili mo, nakarating ka sa ibang bansa. Hindi lang yung Pilipinas ang kung saan ka, anong bansa mo, doon ka lang. Oh guys, iba yung experience ng narating mo ang ibang bansa. Hindi ka na lagi nagtatanong, ano kaya itsura ng ibang bansa? Ano kaya yung sasakay ka ng eroplano? Ano kaya yung maramdaman mo? Masarap ang feelings ng nakaranas ng nakapunta sa ibang bansa. Minsan, yung ngayon nagtagumpay. Pero yung iba naman, pero konti lang yung may feelings na ganun, na disappoint, nagpunta ng ibang bansa. Konti lang yun. Pero mas marami yung pag lumabas ng bansa, ay happy. At pag naranasan na nakapunta sa ibang bansa, happy ka. Kasi, at saka, tatatak na sa isip mo yun eh. At pagdating ng mga anak, sa susunod pa na yun na siyang anak mo, nakikwento nila yun. May, yung history ba? Masarap isip-isipin na, gal din ako doon ng araw eh. Oo, ganun nga yun eh. Yung ibig sabihin, meron kang maikikwento. Kaysa sa wala kang maikwento. Hindi naman sa nakipagpaligsahan. Experience ba? Teka muna sandali ah. One moment.
Okay guys, dito na naman tayo. Kumuha na ako ng kape. Okay. Ayan, nakanda na yung almusal ko pagkatapos ko dyan kain. Yun nga guys. Masarap kasi yung meron kang naikikwento sa naranasan. Pag matanda ka na, meron kang naikikwento sa mga anak mo, sa mga apo mo. Kaysa wala kang maikwento. Di ba ang mga kabataan, maraming tanong, Lola, ano ba yung nangyari, ano ba yung naranasan mo, ano yung napuntahan mo? Maraming ganun kasi gusto rin ng mga bata na may makarinig na experience ng good and bad na experience. Pag nilay hindi nila yun paglaki nila. Kagaya ko, yun nakikita ko sa lola ko noon na nanahi sa kamay. Naging basihan ko rin yung sabi ko, si lola nga, lola, kapatid yun ng, lola ko yun, kapatid yun ng lola ko. Doon sa Cebu. Nakita ko na, pang buhay niya, hindi na pambuhay, malaki na yung mga anak niya mga apo niya ba, doon sa kinikita niya, doon siya kumukuha pambaon ng mga bata sa school, doon sa kinikita niya sa pananahi guys, sa kamay. Hindi mo ano katyaga yun ng isang babae, manahi sa kamay dahil kasi wala siyang pambili ng makina. Kagaya ko, nung nagkaisip ako na naging siyang aking iniidolo sa pananahi niya sa kamay, kumikita siya. Sabi ko, pag ako nakaroon ng makina, tatayin ko sa makina. Kasi parang hindi ko kaya yung manahi sa kamay na makaipon ka ng ganong klase na pambenta mo para magkapera ka. Hindi ko kaya yung ganun. Ang tagal ang tagal bago mong pakinabangan. So, nung nakaisip na ako ng ganun, may anak na rin ako nun eh. Yung hindi pa ako marunong manahin, pero meron ako konting idea lang kung paano manahin. Kasi yung lola ko na nakita kong marunong manahin, ibang klase yun. Ibig ko sabihin panahin na yung mga maliit na ritaso, dilutong-dugtong niya. Pag nabuo na siya ng isang ganun na, isang plat na yun, square, tsaka niya tatabasin, gagawin short ng bata o blouse ng bata. Kasi meron siya mga tela, hindi siya bibili wala siyang pambili kasi ng mga per yard na tela. Doon lang siya umaasa sa tela galing sa yung mga prektabasan galing sa dress shop, tailor shop. So yun ang wala siyang puhunan. Kinukuha niya lang doon sa shop. So gagawin niya, putol-putulin niya, gawing square. So bubuuin niya isang ganon, malaking square. Bago niya ilalagay doon yung susukatan niya na short ng bata. Ganon, hatiin niya. Yung short, iba sa short, buong short ng bata. Di ba ititiklopin mo yun ng ganon. Tiklopin dalawa. Yun na, lagay nyo sa pagdudugtog niyang tela. Tatabasin niya. Tapos tatahin niya ulit yun. Pag i-assemble niya na yung bilang short. Pag iniisip ko yun guys ewan ko kung kayo rin siguro makaisip ng ganong klaseng pamalan na ngayon meron na tayong makina na mabili. May portable machine, may Juki, may Singer. Maraming klaseng machine. Pero yung panahon na yun, kasi matanda na ako, mga 90s yun. 80s pala. Ay, hindi 80s, 70s pa yun. Si 80s, dito na ako sa Maynila. Sa Cebu noon, kung nakita yung lola ko na paano siya kumita. So, yung tela na yun na pagdugtong-dugtong hanggang nakagawin short. Pag nakita ng mga kapitbahay namin na may nagawa na, bilhin agad yun. Kasi, originality ba? Ibig sabihin ba na pagdugtong-dugtong yung tela na yun, may inspired ka kasi sumuot, makita mo yung tela na yun, kung maisip ka. Kung paano ka gusto mong mag-income bilang isang tao na may humahanga sa
talinuhan ng idea ng isang tao na paano mo nabuo yung isang malilit na mga piraso ng tela para magawing short damit ng isang bata. Magandang ano yun ha, ibig sabihin may talent. 'Di ba? Kaya naisip ko ba, tayong mga babae, kung gagawin na natin ng ano, isipin natin ba kung paano tayo kita, paano tayo magkaroon ng makagawa ng isang yung originality mo talaga na pwede ka pwede mapagkitaan ba? Kagaya ng lola ko, ganun nga, sabi ko, maganda yung, kaya hanggang ngayon, yun ang nasa isip ko. Yun lang ang naging inspirasyon ko para ituloy ko yung pananahi ko. Doon sa pananahi, natuto ako hanggang sa nagaya ko yung style niya, kung paano mag-umpisa sa pananahi na hindi na ako nag-aral ng pananahi. Experience lang din sa akin dahil nakita ko sa lola ko, si Lola Piling. Tapos, nung natuto na ako manahi, biglang may dumating sa bahay, doon na sa Manila na nag-alok na punta ng abroad. Nagulat ako, sabi ko, kaya ko na ba? Natin ako sa sarili ko, kaya ko na ba? Sabi ko, sis, balikan lang bukas, pag-isipan ko muna dahil hindi ako nag-aral ng pananahi eh. Hindi ko alam pa manahi ng gown. Kaya mo yan, basta kahit hindi ka magpadyak ng makina. Alam mo magkabit ng karayom, ng sunod sa karayom. Alam mo pag ano ng babina. Tapos bigyan ka lang ng panukat. Kaya mo yan, sis, maniwala ka. Ganun ang tingin niya sa akin. Sabi ko, balikan lang bukas, hindi ako mag-desisyon ngayon kasi hindi ko kaya. Abroad yun, no? First time ko yun abroad. Yung manahi sa Saudi. Abroad yan, ibang taong mamaya hindi tama yung natahi ko. Bugbugin ako ng amo. Makasira ako ng tela. Pagalitan ako ng amo, baka patayin ako sa Saudi. Hindi, basta kaya mo yan, sis. Alam ko kaya mo yan. Yun ang approach sa akin ng babae na galing sa Saudi. Ang amo daw niya nangangailangan ng mananahi. Sabi ko, hindi dumating na sa akin yung sulat ng ng request ng agency na mag-trade test ako. Kasi dun sa trade test, guys, dun makuha yung sahod eh. Dun babasihan sa sahod. Sabi ko, binigay sa akin dun ng trainer sa trade test. Ayan, ate, sundan mo lang yung sample. Kaya mo yan, ate. Gayahin mo, tabasin mo yan isang blouse. Simple lang pinagagawa ko sa iyo, ha. Sabi sa akin ng trainer. Sabi ko, Panginoon, bubulong-bulong ko sa sarili ko. Panginoon, hindi ko kaya to. Ngayon lang ako makakatahi ng ganito. Hala. Sabi ko, Panginoon ko, tulungan niyo po ako. Paano ko matatahi ito? Ayoko naman lumabas sa training center na yun na mapapahiya ako. Kasi kailangan ko talaga kailangan ko ipakita sa kanila na totoo ako sa pinasukan ko. Talagang doon pa rin na nag-iisip ko, kaya ko ba talaga? Lagi ko sasabing, kaya ko ba talaga? Tatrabaho sa abroad, kaya ko ba talaga? Lagi ko tanong sarili ko, kaya ko ba talaga manahi? Sabi ko, si Lola Piling nga, nagawa niya manahi. Nakabuo siya ng isang damit. Malilit na ritaso, kamay lang ang ginamit ha. Kamay lang. Wala pa siyang, may tape measure na siya. Gunting nga niya na, hindi pa matalim eh. Ito, kumpleto na sa gamit. Susundan mo lang yung sample. May nakalagay naman doon, paano mo susukatin, paano mo siya, saan mo tatabasin, ganun. Sinundan ko lang yun, sabi ko, bahala na guys, makasira. Natapos yung training. Natuwa ako, sabi ko, nagawa ko yun? Yun naman. Sabi ko, salamat, nag-thank you Lord ako. Salamat Panginoon ko, tinulungan, binigyan mo ko ng talino para maintindihan ko to, matahi ko to. Yun lang guys, yun lang talaga yung naging naging gabay ko. Hanggang sa, naka 3 years ako manahi sa Saudi. Family sewer lang naman. Kaya pala sabi nga ng babae, kaya mo yun ate. Hindi niya sinabi na family sewer. Family sewer, okay lang kasi hindi yun butik. Kung butik talagang, naku, mapulido, kailangan mo pulido talaga. Kailangan maayos yung tahi mo. May mga sekreto pang dudukutin pa sasabi ng yung paggawa ng kwelyo na
ang liit-liit lang ng lugar na yun para baliktarin mo yun ng ano. Yung sabing dudukutin daw yung loob na yun. Tapos para pabaliktarin mo ganun. Hirap naman na yun. Pero na nga, pero pagka gamitin mo talaga at meron kang, gamitin mo utak mo at meron kang courage na gustong maging ganun, gustong maabot yung ganun. Ako yun lang ang naging, ano ko, naging basihan ko. Kasi nga dahil nakita ko yung kahirapan ng nanay ko nung araw. Ang nanay ko, wish din niya manahi eh. Nakita ko siya, nag-aral siyang manahi dun sa kapitbahay. Kasi kapitbahay, marunong siya manahi. Tinutulungan niya yung mga nanay. Tinuturuan niya yung mga nanay na matutong manahi para makatulong sa pamilya din. Yun ang advocacy nung kapitbahay namin na marunong siya, mananahi talaga siya. So, sinishare niya yung kanyang kaalaman sa mga babae. Kasi naawa din, kagaya ko, pakiramdam. Nakaawa din siya sa mga kababaihan na walang, nandun sa bahay ba na, nakatunga nga sa bahay, magantay ng asawa dumarating, magantay na tuwing linggo darating na may sahod na, nagantay sa asawa na may dala ng bigas, ulam. Pero yung sa kanya, yung kapitbahay namin na yan na marunong manahi, ang gusto niya, baguhin daw ang pananaw ng isang babae sa buhay. Kailangan daw ang babae merong alam sa buhay. So, ang alam, dahil yung kaalaman niya sa pananahi, yun ang nakita niyang madali na para pagkakitaan ng mga kababaihan. Kung hindi ka man marunong magtabas, pwede ka na mag-repair, magkabit ng zipper. Kasi sa Pilipinas, paramihan dun, mga sira yung mga pantalon ng mga tatay. Nila, ano ba yung ginagawa nun? Yung pinare-repair lang, pagtagpian. Diyan ako kumita rin, ang laki din ang kita ko sa Pilipinas. May dress shop ako sa Pilipinas eh. Yung pantalon nila ba sa harapan ng maong, di ba? Ang karamihan na madaling mabutas. Yun, marami nagpapatagpi sa akin ng ganun. Laki ng kita ko nun. Kaya kahit hindi rin ako nag-abroad, kaya kong kumita ng ng kunti rin, hindi naman sabi mapapantayan ko yung sahod ng abroad. Pero bago ako nag-abroad, yun nga ang business ko nun eh. Nanahi ako, nagre-repair, nagre-repair, nagkakabit ng zipper, nagpapalit ng zipper, balal na sa mga maong, sa mga tatay, pantalon ng tatay. Yan ang malakas kong kita, repair. Kaysa sa magbuo ng damit. So, yun na nga, yung kapitbahay namin doon sa Bulacan noon na tinuruan niya yung mga kababaihan na manahe. Kasi wala pang livelihood nung araw doon sa